Linggo, ang San Miguel Corporation na ang mag-ooperate sa NAIA. Pero ang ilang planong pagbabago ng SMC kinababahala ng mga airline. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Siksikan at mahabang pila ng mga pasahero, palyadong mga pasilidad. Ilan lang yan sa mga problemang nararanasan ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Yan ang kailangan trabahuhin ng San Miguel Corporation bilang bagong operator ng paliparan. Yung NAIA, ayaw na ayaw kong tawagin ng mga foreigner yan na the worst airport in the world. Kaya I want to make sure na kung pwede, ako na sana ang magkaroon ng pagkakataon na mag-rehabilitate nitong NAIA. Kaya profit is not in our number one priority. Isa sa mga unang target gawin ng San Miguel ay ang pagpapagawa ng bagong power substation para masigurong sapat ang supply ng kuryente sa mga terminal. Posibleng abutin niya ng 3 taon. Aayusin din ng mga CCTV at palalakasin ng internet connection. Bukod dyan, pasakit din sa mga biyahero ang traffic. Kaya naman, plano ring magkaroon ng bagong parking area. Heto pa, plano ring gibain ang Philippine Village Hotel na idinisenyo ng national artist na si Leandro Locsin. Yan ay para magtayo ng bagong terminal doon para madagdagan ng mga flight. Pero pinag-uusapan pa yan kasama ang National Historical Commission. Kahit hindi pa formal na nagsimula ang kontrata ng San Miguel bilang bagong operator nitong NAIA, nagsimula na ito sa ilang paggawain dito sa Terminal 3. Katulad na lang ng pagtatanggal dito sa mga restaurant sa dating nandito sa arrival area para may mapaglagyan ng maupuan para sa mga pasahero. Sa susunod na 3 taon, magkakaroon ng panibagong terminal assignment sa mga airline. Ang Terminal 1 magiging exclusive para sa international flights ng Philippine Airlines, habang ang Terminal 2 ay para sa domestic flights ng PAL at ng Cebu Pacific. Ang Terminal 3 naman para sa lahat ng international carriers. Sa Terminal 4 naman balak ilipat ang mga flight ng AirAsia. Umaangal naman dyan ang AirAsia dahil kakalipat lang ng domestic flight sila sa Terminal 2. Kung ililipat na naman sila, dagdag problema ang masikip at binabahang Terminal 4. Kasunod naman ng mga pagbabagong ito ay ang pagtaas ng passenger terminal fee. Ang kasalukuyang ibinabayad na 550 pesos ng mga international travelers, mayiging 950 pesos na. Ang terminal fee naman para sa local flights na 200 pesos, mayiging 390 pesos na. That is really very important because remember, 82% of the revenues other than passenger service charge will go to the government. And you can just imagine the significant investment that we will all be making. Ang mga airline nagpahayag ng pagkabahala sa napipintong pagtaas din daw ng landing, take-off, parking at di pa pang bayarin sa paggamit ng NAIA. Handa raw sila makipag-usap sa New NAIA Infrastructure Corporation para sa mga posibleng epekto ng mga gagawing pagbabago. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.